it's me, Badsveron, known as Crisita sa TikTok. It's another day, another kaalaman! Matagal ka na bang lisensyadong guro? O kakapasa mo lang? At balak mo nang magtrabaho sa DepEd? Ang video na ito ay para sa'yo. At ayun na nga, marami pong nagtatanong sa inyo kung ano yung mga ginagawa, paano magpa-rank, ano yung mga requirements, ano yung mga kailangan para maka-apply po sa DepEd. Ang tawag natin sa mga papers, sa mga documents na ipapasa natin ay pertinent papers po. Yung example po ng ginawa ko, which is the pertinent documents for Teacher 1, which nag-a-apply nga po ako as a Teacher 1. At ito nga po yung una na makikita ninyo sa folder na ipapasa ninyo. Yes po, kailangan po ay naka-folder yan at depende yan sa division ninyo, kung North, South, West, at depende yan sa proseso ng division office nyo po. Tapos naman, yung pangalawang page po, dito nyo po makikita, dito po nakalagay yung table of contents. Para alam nila kung ano yung mga nakalagay sa documents mo. Huwag na huwag nyo pong kakalimutan na maglagay ng header. Tandaan nyo po, huwag na huwag nyo pong kakalimutan kasi mas maganda po at tama po at formal. At ang una nga pong nakalagay dito, ang letter of intent. Ano nga ba yung itsura ng letter of intent? Sa paggawa nga ng letter of intent, wag na wag pong kakalimutan ilagay yung logo. At kapag sinabi naman pong School Division Superintendent, kung anong pangalan po ng superintendent sa DO nyo po, at yung attention naman po sa principal kung saan po kayo mag-a-apply o magpapasa ng papel nyo po. At nakasulat naman po dito kung sino kayo, anong dahilan ninyo sa pag-a-apply ninyo, at yung mga experience po ninyo. At ang susunod naman po ang personal data sheet and work experience sheet. At ganito naman yung itsura ng personal data sheet po. Okay, tandaan nyo po, baligtaran po ang dapat nyo pong gawin. Baligtaran po. Ulitin ko po, baligtaran po. At ganito naman po yung itsura ng work experience sheet. So, ilalagay nyo lang po dito ano yung mga experiences ninyo, yung mga naging trabaho po ninyo, which is related sa teaching. Susunod naman po ang PRC license. So, may pinapasa tayo, magkahiwalay po yung mga certified true copy or authenticated, at iba din po yung mga original. So, itong folder pong ito, original po ito. PRC license, dahil hindi naman natin ma-share, hindi naman natin maipapasa, maibibigay yung PRC license ID natin, of course, kailangan nakaserok siya pagkatapos authenticated. At ito nga po yung PRC license ID. Ayan. So, makikita naman na original yan kapag may ganito po. Tandaan, hindi natin maibibigay yung mismong ID natin, kaya kailangan po natin ipa-photocopy at ipa-certified true copy. Susunod naman po yung Certificate of Passing and Rating. So, dito po, dahil sabi ko nga po sa inyo, original po lahat ng nandito sa isang folder ko. Yung sinasabi ko naman po certified true copy, ano ba yung itsura nun? Ipapa-xerox nyo lang po ito, tapos ipapa-certified true copy nyo po. Yun lang po ang ibig sabihin ng certified true copy or ipapa-authenticate. Susunod naman po yung TOR nyo po. Tandaan, mas okay po na sumunod po tayo, pero depende yan sa DO ninyo kung maselan or hindi. Pero yung remarks po kasi dito ay hindi po pwede yung for board exam. Kailangan nakalagay po dito yung remarks nyo is for employment or anything, basta po hindi po pang board exam. Iba po kasi ang TOR para sa board exam. Next naman po yung Certificate of Training. So, kailangan nyo to kasi 10 points po ito kapag kayo ay magpapa-rank po. May mga NC2, mga training, seminars, mahalaga po yan. Basta po pagkatapos nyo pong mag-aral. Yung graduate na po kayo at tandaan, dapat po related po sa teaching. Pagkatapos po ng Certificate of Trainings nyo po, yung mga seminars nyo po or yung mga NC2 nyo, kailangan nyo rin po ng Certificate of Employment. Halimbawa, kung may experience na po kayo sa pagtuturo sa private, ano yung last nyong trabaho, kailangan nyo po ng Certificate of Employment po. And also the performance rating. So, ito po yan. So, hihingi po kayo ng Certificate of Employment nyo po, of course, kung saan kayo nagtrabaho.
Susunod naman po yung omnibus certification niyo po. So, isusulat niyo po, wait. Ang gagawin niyo po, ita-type niyo po lahat yung mga meron kayo dito sa folder na ito at ipapa-omnibus niyo po or ipapanotaryo po. Yes po, ipapanotaryo niyo po yan. Kami po, pumunta po kami sa Capitol. So, hanapin niyo lang po kung saan po yung may nagnonotaryo sa inyo. So, ilalagay mo dyan kung ano yung mga papers na meron ka dito. At ito naman po yung checklist of requirements. So, ito yung lahat ng requirements na kailangan na meron ka at hindi pwedeng kulang at kasama po ito sa papa-omnibus mo or ipapanotaryo. Dito po sa checklist of requirements, may makikita na rin kayong application code. Ito po yung ibibigay sa inyo kapag kayo po ay mag-a-apply sa DepEd. May ibibigay po silang application code. Yan po yung magsisilbing pangalan ninyo or username ninyo or yung code na tinatawag. Huwag po kayong mag-alala dahil lahat po ng ipinapakita ko sa inyo ay may sample po ako na ipapakita sa inyo at isi-share ko po sa inyo sa Google Drive. At paano ba yung proseso? So ngayon pag-usapan muna natin ano yung mga kailangan yung papel. Next, yung other documents, kailangan may NBI clearance kayo, voter certificate, diploma, certificate of awards, TESDA certificates, certificates of seminars attended. So depende yan sa inyo kung ano yung meron kayo. Pero dapat may NBI clearance po kayo, yung diploma nyo po, yung voter's ID nyo po. Pwede nyo rin pong ilagay yung mga certificates nyo sa seminars, yung mga awards ninyo. Ayan. Basta tandaan, lahat po ay authenticated. Iba po yung folder ng original at ng mga photocopy. At yung mga photocopy na yon kailangan laging certified true copy. Okay, dahil kompleto na yung papers nyo, ano po ba yung dapat nating gawin? So, una sa lahat, dapat may prefer ka na eskwelahan kung saan mo gustong mag-apply. Kasi po, localization. So, mas maganda, nagiging ina-update mo na, nakiki-update ka na, sa school kung kailan yung ranking, kailan yung pasahan, mga ganyan. Sa totoo lang, depende po kasi yan sa division office kung paano yung process nila. So, yung iba, nagsasabi na sila sa school at yung iba naman, nagpapasa po tayo sa division office. Okay, ang gagawin po kasi natin dyan, dapat hintayin nyo po, ayan, dapat naka-follow na po kayo, naka-like na po kayo sa division office nyo po para updated po kayo kung kailan yung pasahan po, kailan po yung ranking, kailan yung pasahan ng mga papel. Sa ibang DO po kasi, nagpo-post po sila, ayan, ranking na, ito yung schedule, ito yung dapat nyong gawin. Minsan, doon po maibibigay silang link at doon po kayo magpapasa ng mga papel. So, gawin nyo po yon. Lahat ng mga ito, pipicturean nyo po, i-scan nyo po at isi-send po sa Gmail nila. Ang iba naman, nagkakaroon ng orientation at kailangan pumunta po kayo doon mismo. Huwag na huwag nyo pong palalampasin yon. Dahil doon nyo po malalaman ano po talaga yung proseso ng ranking. May mga ibang DO po kasi or division office na iba ang proseso. Halimbawa po, pag sinabi na pong kailangan nyo pumunta sa orientation, minsan kasi sa mismong orientation, gumagawa na po kayo ng TRF, yung teacher's reflection na kailangan nyo pong sagutin. Minsan din po, doon na po mismo nagbubunatan ng subject, ng topic at ng grade level para sa inyong demonstration. May ibang division office din naman po na kailangan magpasa ka muna sa isang paaralan, sa ibang school, sa isang school na malapit ka, tandaan mo, at doon ka magpapasa ng papel mo at sila naman yung magpapasa ng papel sa division office. Dito naman sa sinasabi ko na sa school ka muna magpapasa at sila yung magpapasa sa division office, doon naman kayo yung mismong pipili ng topic, ng subject, ng grade level na gusto nyong gamitin para sa demonstration ninyo. Yung mga nagtatanong din, kailan ba yung season? Tandaan ninyo, yung season kapag dyan po sa ranking ay laging bago ang pasukan. Kaya kung ikaw ay nagbabalak po na mag-apply sa DepEd, kailangan ngayon pa lang inaasikaso nyo na po yung papel ninyo. And I hope may natutunan po kayo, may nalaman po kayo sa videong ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, comment, and share. At yun lamang po. Thank you po! By the way, shoutout po pala sa mga taong ito. Grabe po, sobrang na-appreciate ko po kayo, namo-motivate nyo din po ako at mas nai-inspire din po ako.
Salamat din po sa mga taong patuloy na sumusuporta sa vlogs na ito, sa channel na ito, sa mga video na ito. Hello po, kung gusto niyo po ng soft copy ng mga reviewers at mga pertinent papers, punta lang po kayo dito sa Facebook. Search niyo lang po ang Veronica Cruz at may makikita kayo naka-pin post at sa pinakababa po may makikita kayong Google Drive link. At sa TikTok naman po ay Cruzita01 at may makikita po kayo sa bio na link. I-click niyo lang po yun at ito po ang makikita ninyo. I-click niyo lang po kung ano po ang hinahanap niyo, kung let reviewers po ba, pertinent papers, or kaya mga social media account.